Isang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Matapos ang isang gabing may nangyari sa kanila. Parehong lasing si Marco at Eliana ng gabing iyon, kaya hindi sinasadyang may nangyari sa kanila. Nagbunga ang gabing iyon at napilitan silang magpakasal kahit na alam niya na may iba itong mahal. At ngayong kasal na sila, anong uri ng impyernong buhay ang naghihintay sa kanya sa bahay nito? Ano ang gagawin niya? Makakaya ba niyang pakisamahan ang lalaki kung sukdulan ang galit nito sa kanya? Alamin ang kanilang kwento. Alam mo ba ang ginawa mo, Eliana? Naiintindihan mo ba ang problema na ginawa mo? Malakas na sigaw ng lalaki na nakatayo sa harapan ni Eliana ngayon. Nagngingitgat ang ngipin at boses nito dahil sa pagpipigil ng galit. Nasa bunutan pa ang sariling buhok dahil sa pinaghalong iritasyon at panghihinayang. Ngayon lang nasaksihan ni Eliana kung paano magalit ang pinaka-sweet niyang kapatid. Alam niya na malaki ang nagawa niyang kasalanan. Ngunit hindi siya nito masisi dahil sa kasalanan ni Eva. Hindi ko naman kagustuhan ang nangyari noon, kuya. Paulit-ulit kong sinasabi na nagising na lang ako na magkatabi kami ni Kuya Marcos sa kama. Hindi ko naman gusto na ituloy ito pero gusto ko kasi nabuo ang pamilya na kalakihan ng anak ko. Please kuya, suportahan mo naman ako. Kami, pakiusap ni Eliana sa kapatid niya. Sinusuportahan kita pero hindi sa ganitong paraan. Sinira mo ang relasyon ni Marcos sa fiancé niya, Eliana. Kung may konsensya ka pang natitira sa katawan mo, umatras ka sa kasalang ito, aniya ng kuya niya. Umiling si Eliana sa sinabi ng kapatid niya. Alam niya ang pinasok na gulo at lalo alam niya ang magiging buhay niya matapos ang kasalang ito. Binalaan siya ng mga taong nasa paligid niya na kinasusuklaman siya ng kuya niya na si Marco dahil sa ginawa niya. Lahat naman ng gusto mo binigay namin. Bakit ganito ang isusukli mo? Kapatid mo kami, Eliana, kapatid mo si Marco. Hindi man sa dugo. Alam mo mali pa rin ito dahil nakilala nila kayo bilang magkapatid kahit hindi mo dala ang apelyido namin. Kahit hindi ka legal na naampon nila, daddy, ay magkatapad tayo. Muling tumaas ang boses nito. Para itong isang leon na nagwawala sa harapan ni Eliana ngayon. Hindi mo kasi maintindihan kuya, aniya sa kapatid. Dahil hindi mo ipinapaintindi sa amin kung bakit mo nagawang akitin ang sarili mong kapatid. Nakakahiya ang ginawa mo. Nakakahiya ka. Kung alam lang namin na ganitong ang mangyayari, sana noon pa lang ay pinadala ka na namin sa ibang bansa. Sinira mo ang buhay ng Kuya Marco mo. Sinira mo pati buhay mo, Eliana. Hindi mo nirespeto sila daddy at mommy dahil sa pagkupkup nila sa'yo, sabi ng kapatid niya. Natahimik si Eliana dahil sa sinabi ng kapatid niya. Tagos hanggang buto ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Simula noong araw na nahuli sila na magkatabi sa isang kama ng sariling kapatid, hubot-hubad at magkayakap. Halos mapatay siya ng magulang na sa kanya lalo na nang malaman nila na nagdadalang tao siya. Nagbunga ang pagkakamali nila ng kuya niya na si Marco. Tingin mo ba tatrituhan ka ng maayos at maganda ni Marco? Sa tingin mo ba mamahalin ka niya? Inaalala lang kita, Eliana, na baka hindi maging maganda ang buhay mo sa kanya, aniya ng kuya niya. Alam ko naman yun, kuya. Pero gusto ko naman subukan, baka pwede naman, hamina ang boses sa huling sinambit. Si Eliana ang ampong anak ng pamilya Buencamino. May dalawa itong kuya-kuyahan, si Manolo ang panganay at si Marco ang pangalawa. Bata pa lang si Eliana nang napunta siya sa pamilyang kumupkup sa kanya ay tumibok na ang puso niya para sa kapatid na si Marco. May matagal na itong nobya at malapit ng ikasal. Ngunit isang pagkakamali ang nangyari. Sinamantala niya ang kalasinggan ng kuya niya na si Marco at mayroong nangyari sa pagitan nila. Iyon ang pinaniwala nila sa kanya kahit gumising lang siya na nasa sitwasyon na iyon. Noong una ay nagawa pa siyang patawarin ng lahat. Ngunit makalipas ang 2 buwan nalaman ng lahat na nagdadalang tao siya. Dinadala niya ang pagkakamali ng gabing nakasiping niya ang kanyang kuya Marco. Hindi ko na alam, Eliana, ang gagawin ko sa iyo. Ikaw na ang baalang magdesisyon sa buhay mo ngayon. Mag-iingat ka at congratulations sa kasal mo, sabi ng kuya Manolo niya. Naglakad na papalayo ang kuya niya at lumabas ng dressing room kung nasaan si Eliana. Muling napaupo sa malambot na sofa ang nanginginig na katawan ni Eliana. Kung susumin ay tama ang sinambit ng nakakatandang kapatid niya. Ito na ang simula ng paghihirap niya. Ngunit ay lalaban niya ito, ay lalaban niya alang-alang sa batang nabubuhay at nabubuo sa sinapupunan niya.
Lumipas ang ilang minuto pa at kinatok na nag-organizer si Eliana sa dressing room. Pinaalam nito ang oras ng kasal. Huminga muna si Eliana ng malalim ng ilang beses bago maglakad papalabas ng silid. Pagdating niya sa venue ng kasal niya ay nanlungo siya nakita at nadatnan. Walang mga bisita ang narito, tanging ang nag-iisang kaibigan na si Beatrice, ang kuya niyang si Manolo at ang pari. Sa tabi ng pari si Marco, ang lalaking papakasalan niya. "I'm sorry ma'am pero pinauwi kasi ng groom ang mga bisita kanina," bulong ng organizer kay Eliana. Nadismaya siya at nasaktan dahil bakit umabot sa puntong iyon. Napahigpit ang hawak niya sa bulaklak dahil napunta sa wala ang pinagpaguran niya. Sino nga ba siya? Sinira niya ang buhay ng lalaki at dapat lang ito sa kanya. Pwede bang umpisahan na ang walang kwentang kasalang ito? "Marami pa akong dapat puntahan na mas mahalaga rito," sabi ni Marco. Marco, babala ng kuya niyang si Manolo. Nasaktan lalo si Eliana sa sinabi nito. Wala na siyang nagawa kundi maglakad sa ginta ng walang tag-tag. Mabuti na lamang at nakasuot siya ng belo dahil hindi nila kita ang page agos ng masagana niyang mga luha. Inaasa na niya ang kahihinatnan ng kasal. Ngunit masakit pala para sa kanya kapag narito na. Nanikip bigla ang kanyang dibdib ngunit kinalma niya ang kanyang sarili at ipinagpatuloy ang paglalakad. Pinagpatuloy niya ang paglalakad sa aisle. Nang makarating siya sa harapan ni Marco ay hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Diretso ang tingin niya sa pari, hindi din nito itinago ang galit sa mukha. "Pwede bang magpirmahan na lang tayo ng marriage contract? May importante kasi akong meeting na dapat habulin," sabi ni Marco. "Pero di ba may seremonya bago yun?" sabi ni Eliana. "You don't deserve that, bitch. Come on, give the marriage contract at may dapat pa akong tapusin," galit na sabi ni Marco kay Eliana at sinama ng nakakamatay na tingin. Walang nagawa pa si Eliana kundi ay ibigay sa lalaki ang marriage contract nila. Pinanood niya kung paano ito pirmahan ng lalaki. Pagkatapos ay walang pag-iingat na ibinato sa pagmumukha ni Eliana ang marriage contract. "Apelyido ko lang ang nakuha mo sa akin, Eliana. Hinding-hindi mo makukuha sa akin ang puso ko at sisiguraduhin ko na magmamakaawa ka sa akin na pakawalan ka," sabi nito bago siya tinalikuran. Saka ito paalis na naglakad sa altar at iniwan sa harap ng altar ang babae. Hindi din niya ito tinapunan ng tingin. Mabilis naman siyang dinaluhan ng kaibigan niyang si Beatrice. Inaalo siya nito na magiging maayos din ang lahat ngunit alam niya na hindi mangyayari iyon. Malungkot niyang tinignan ang paligid. Ang kasal na pinapangarap niya. Ilang araw niya itong inasikaso na mauuwi lang pala sa wala. "Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi magiging maganda ang buhay mo sa kanya. Umpisa pa lang ito, Eliana, at sana handa ka sa mga susunod na mangyayari," sabi ni Kuya Manolo niya. Nagpaalam na ang kanyang Kuya Manolo at ganoon din ang kaibigan niyang si Beatrice. Masama ang loob ni Eliana na bumalik sa dressing room at hinubad ang wedding gown na siya pa ang pumili. Ang gown na naisuot lamang niya sa loob ng kalahating oras. Nagbihis si Eliana ng simple jeans at white shirt saka siya lumabas at umalis sa venue. At saka siya sumakay ng taxi. Ngunit bago siya umalis ay sinabihan niya ang organizer na tumulong sa kanya sa kasal na ligpitan na lang ang lahat at ipamigay na lang ang mga handa. Uuwi siya ngayon sa bahay ng kanyang asawa at alam ni Eliana na ito ang simula ng impyerno niyang buhay. Isang sulyap pa ang ginawa ni Eliana sa venue na pinagpuyatan at pinagpaghiran pa pala niya. Siya kasi ang lahat na pumili ng lahat dapat gamitin. Saving din niya ang ginamit upang mabigyan ng kasal ang sarili. Napangiti siya ng malungkot ang mapait bago tinalikuran ito. Mukhang hindi niya talaga mararanasan ang kasal. 3 araw simula ng kasalang naganap hindi pa umuwi ng bahay ang asawa. Sa 3 araw na iyon ay araw-araw niyang tinatawagan ang asawa ngunit hindi nito sinag-agot. Sobra ang pag-aalala niya ngunit wala siyang magawa dahil hindi niya alam kung saan nagpunta ang lalaki. Nakakatawa mang isipin para kay Eliana, na ang lalaking nakasama niya simula sa pagkabata ay kapatid niya ngunit asawa na niya ngayon dahil lamang sa isang pagkakamali na hindi niya ginusto ay nasira ang relasyon nila magkapatid. Dahil lamang sa kasalanang hindi binalak at biktima din siya ngayon ay heto siya pinagbabarayan ito. "Sinong nagpapasok sayo sa pamamahay ko?" Sambit ng boses na nagmula sa likuran ni Eliana. Mabilis siya napabalikwas ng tingin at nasal ayan niya ang asawa kasama ang dati nitong fiancé na si Natasha.
Kuya Marco, nauutol na sabi niya. Umalis ka sa pamamahay ko. Hindi ko sinabi na dumb ito ka. Ganyan na baka kapal ang pagmumukha mo. Para sa itong bagay ay ikaw pa din nagdedesisyon. Galit na sabi ni Marco. Hindi naman sa ganon. Sabi kasi ni Mommy dito na daw ako tumira. Halos mouth-all-ural niyang sagot kay Marco. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Eliana dahil mataman din nakatitig sa kanya ang dating fiancé ni Marco. Nalungkot siya bigla nang nasulyapan niya ang mga kamay nito na magkahawak. I don't care. Leave. Hindi kita gustong makita sa pamamahay ko, madiin na sabi ni Marco. Pero wala akong mapuntahan, sabi niya kay Marco. Hindi ko na problema iyon, malamig na sabi ni Marco kay Eliana. Napakagatlabi si Eliana dahil sa pagpipigil sa namumuo niyang luha. Hindi niya inaasa na pati pala sa pagtira sa bahay nito ay ikakagalit pa rin nito. Ano ba ang inaasa ni Eliana? Siya ang may gustong magdusa. Hayaan mo na siya, babe. Mag-asawa pa din kayo sa papel. Isa pa kapatid mo pa rin naman siya, di ba? Hayaan mo na siyang dumb ito hanggang sa pwede mo na siyang hiwalayan. Singit na sabi ng dating fiancé ni Marco na si Natasha. Hiwalayan? Hihiwalayan ba niya ako? Ano nga ba ang inaasahan ko? Mamahalin kaya niya ako? Isang kalokohan, aniya sa isipan. At pasimpleng humawak sa dibdib dahil bigla itong nanikip, fine, sabi ni Marco. Pinanood niyang umalis ang dalawa at tumungo sa silid ng lalaki. Hindi na rin naman lumabas ang dalawa hanggang matapos ang oras. Napagpasyahan na din ni Eliana na pumunta sa kusina para maghanap ng pwedeng makain. Magluluto siya dahil gusto niyang kumain ng fried chicken pero walang stock na manok sa refrigerator. Walang magagawa at ayaw istorbohin sila Marco kaya nagpasya siyang lumabas. Nagsimula na siyang maglakad papalabas ng makasalubong niya si Natasha na ang sexy ng suot na lingerie at ipinakita pa na may kiss mark sa leeg nito. Saan ka pupunta? Mabait nitong pagtatanong kahit na may panunuya sa mga mata nito na nakatingin sa kanya. May bibilhin lang ako sa labas, magalang at mahinahon na sabi niya dito. Anong pakiramdam ng mabuntis ng sariling kapatid Eliana? Kahit hindi kayo magkapatid by blood ni Marco ay lumaki kayong magkasama, sabi ni Natasha. Hindi ko naman ginasto ang nangyari, malamig na sagot ni Eliana kay Natasha. Dahil nakaramdam siya ng iritasyon at inis sa babae. Tumawa babaeng si Natasha ng pagkaksapat lamang upang marinig ni Eliana. Galit na nakatitig ni Eliana sa babae dahil masama ang kutob niya dito. Para kasing may binabalak ito upang mapahamak siya. Pero bakit mo pa din pinilit na pakasalan siya? Hindi mo ginasto na may nangyari sa inyo pero bakit ginasto mo na ikasal kayo? Hindi ka ba nahihiya na inagaw mo siya sa akin? Hindi ka mamahalin ni Marco, Eliana. Hinding-hindi kailanman, tandaan mo yan, sabi ni Natasha. Sa narinig ay lalong sumikip ang dibdib ni Eliana. Pasimple niyang hinawakan ang dibdib at tinapik-tapik ito. Nasasaktan puso ang puso niya. Naninikip ang puso niya na para bang may nakadagan dito. I can't wait na hiwalayan ka ni Marco, dagdag na sabi ng babae. Kung inaakala mo na nagiging totoo ang mga nakasulat sa librong binabasa mo, na matututunan kang mahalin ng tao ay nagkakamali ka Ron, walang prenong sabi ng bunganga ng babae. Mas nilapitan pa nito si Eliana at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam siya ng konting ilang dahil para siya nitong hinuhusgahan. Bata ka palang maiirita na ako sa pagmumukha mo. Inampun ka na't lahat-lahat pero nagawa mo panggapangin ang anak nila. Binastos mo ang pamilya na nagpalaki at kumupkup sayo. Nagbihis at nagpakain sayo. Napahawak ng mahigpit si Eliana sa laylayan ng kanyang damit. Kahit anong minuto ay mauubos na ang pasensya niya dito sa babae. Pilit niyang ibinaling sa iba ang isip at huwag pakinggan ang sinasabi nito sa kanya. Hindi ka mamahalin ni Marco, never. Mamamatay muna ako bago mangyari iyon, dagdag pa na sabi ni Natasha. Bago maglakad patungo sa kusina pero napatigil din ito dahil sa sinabi ni Eliana. Tama, hindi niya ako mamahalin dahil sa ginawa ko. Pero lalabas din ang totoo ang wala akong kinalaman sa mangyari sa amin dalawa. Kahit hindi niya ako mahalin ay okay lang. Ang mahalaga asawa ko na siya ngayon. Matapang na sagot niya sa babae. Ubus na ang pasensya niya at hindi na siya makakapayag na maliit-maliitin siya ng babae. Ang babaeng hinding-hindi magiging parte ng pamilyang Buen Camino. Isa pa pala, mamahalin niya ako balang araw.
Saad niya dito bago maglakad papalabas ng bahay. Hindi na niya intindi ang sinasabi ng babae dahil inuubos nito ang pasensya niya. Ayaw niya din ng gulo kahit sobrang sama ng loob niya at nasasaktan na siya. Naglakad lamang siya papuntang fast food chain dahil malapit lang ito sa kanilang tinitirhang village. Pagkapasok niya ang nag-order agad siya dahil natatakam na talaga siya sa fried chicken. Pag-uwi niya sa mansyon ay nabungaran niya si Marco na nag-aapoy sa galit. Nagtaka siya dahil bigla itong lumapit sa kanya. "What the hell did you do to my fiancé Eliana? Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mo sa relasyon namin? At ngayon na may sasaktan mo siya?" Gigil na sabi nito sa kanya. Dumaan ang pagtataka sa mga mata ni Eliana sa narinig mula kay Marco sa binibintang nito sa kanya. Sunilip siya sa likuran nito at nakita niya si Natasha. Umiiyak ito habang hawak ang namumulang pisngi. "Anong nangyari sa kanya?" Pagtatakang tanong ko, "Ang kapal talaga ng mukha mo. Sinampal mo siya dahil lamang sa kinausap kanya. Pasalamat ka ay nagtitimpi pa ako sayo," sigaw muli ni Marco sa kanya. "Ano ba ang sinasabi mo? Walang akong ginawa sa kanya. Saka isa pa, nagpaalam ako nang maayos na aalis ako. Heto nga o at bumili ako dahil naglilihi ako," paliwanag niya kay Marco. "Sinungaling. Ito ang tatandaan mo. Huwag na huwag mong sasaktan ang babaeng mahal ko dahil malilintikan ka sa akin," pagbabanta ni Marco sa kanya bago ito umalis sa harapan niya. Nabasag ang puso niya sa nakita sa dalawa. Saka pa lamang lumino sa isip ni Eliana na ipinahamak siya ng babae at ginawa ng kasalanan. Kumuyam ang palad niya ngunit pinilit niyang tumahimik. Pinilit niyang intindihin ang mga ito at huwag ng patulan pa. Ang akala ni Eliana ay ito na ang huling beses na gagawin niyon ng babae pero nagkamali siya. Nagtagal sila na magkasamang tatlo sa lisang bubong. Pinilt ni Eliana na umiwas sa dalawa para iwas na rin ang gulo. Pero kamalasan talaga ang lumapit sa kanya. Ilang beses siya nitong ipinahamak lalo na nang malaman niya na buntis din ito. "Babe, I want ice cream please," paglalamang ni Natasha kay Marco. Natakam siya bigla nang marinig ang sinabi ng babae na ice cream. Ito kasi ang ilang araw na niyang hinahanap ngunit hindi siya makabili dahil sa morning sickness niya. Ngayon lang siya nakabangon ng maayos dahil gawa ng panlalambot. "Okay, I will buy you an ice cream, babe. Anything you want," dinig niyang sagot ni Marco kay Natasha. Tumayo ito at pumasok sa silid nila. Sinamantala iyon ni Eliana upang hintayin si Marco sa may pintuan. Marco," nahihiyang tawag niya kay Marco nang makalapit ito sa kanya. Huminto naman ito sa harapan niya at Blanca ang tingin na ipinukol nito sa kanya. "Pwede mo din ba akong bilhan ng ice cream? Babayaran ko naman." Sandali kukuha ako ng pera. Naglakad siya nang mabilis papasok sa kwarto niya upang kumuha ng pera. Ngunit nang muli siyang tumabas ay wala na si Marco. Umalis na ito at hindi na siya hinintay. Napangiti siya ng mapait bago siya maglakad pabalik sa kwarto niya. "Baby, hindi muna tayo makakakain sa gusto mo. Hindi man lang ako hinintay ng daddy mo. Pasen-isa na anak kung ganoon ang daddy mo. Hayaan mo bukas kapag medyo okay na pakiramdam ni mommy lalabas tayo at kakainin natin lahat ng gusto mo. Okay ba yun anak?" Maluha-luhang kausap ni Eliana sa kanyang anak habang ninahaplos niya ang kanyang tiyan na wala pang umbok. Lumipas ang 2 buwan at mag-aapat na buwan nang ipinagbubuntis ni Eliana ang bata. Umbok na talaga ang tiyan niya at kitang-kita na ang baby bump niya. At ang ipinagtataka niya ay malaki siyang magbuntis, hindi din siya makapagpa-check up dahil busy siya sa trabaho. Nag-work from home siya upang hindi maapektuhan ang ipinagbubuntis niya. Isa siyang freelance virtual assistant ngayon. "Eliana, dinner is ready," malamig na tawag ni Marco kay Eliana. Isa sa ipinagtataka ay ang pagbabago ng asawa niya sa nakalipas na buwan. Hindi na ito masyadong nagagalit sa kanya at hindi na nito binabaliwa ang presensya niya. Masaya si Eliana dahil simula na ito ng pagbabago sa pagsasama nila. "Maupo ka na dyan at kumain." Hindi makakauwi si Natasha ngayong gabi dahil may out-of-the-country trip siya. Sabi ni Marco, ito kasi ang unang beses na nag-open ang asawa tungkol sa ex-fiancé nito. Hindi na din niya nakikitang umuwi ang babaeng iyon dito sa bahay nila. At wala na din siyang pakialam sa bagay na yon. Hindi din niya gusto ang presensya ng babae dahil para itong may itinatago.
Nagsimula ng kumain si Eliana dahil takam na siya sa pagkain na nakahanda sa harapan niya. Buttered shrimp, adobong manok, chopsay, bola-bola at may fresh buko juice pa. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa bata? Pag-uumpisa ni Marco na nagpahinto kay Eliana sa pagsubo. Ibinaba muna niya ang hawak na kubyertos at matamang tumingin sa asawa na nakatingin din sa kanya. Ano ang pag-uusapan natin? Tanong niya kay Marco kahit na may laman pang pagkain ang bibig niya. Custody ng bata kapag nakapanganak ka na, napatigil sa pagkain si Eliana dahil sa narinig na sagot ni Marco. Dismayado na tumingin siya kay Marco dahil sa narinig upang kumpirmahin kung nagbibiro ba ito. Gusto ko na mapunta sa akin ang bata, Eliana. Mas maaalagaan siya namin ni Natasha. Nag-usap na din kami si Natasha at, hindi na natapos ni Marco ang sasabihin niya ng ibato ni Eliana sa sahig ang babasaging baso. Lumikha ito ng ingay na nagpagulat at nagpahinto kay Marco sa pagsasalita. Bigla na lang nagpuyos ang damdamin ni Eliana. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng asawa. Hindi siya makapaniwala na kukunin nito sa kanya ang bata. Oo at may kasalanan siya sa lalaki ngunit bakit hindi yata makatarungan ang gusto nitong gawin sa babae. Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko sa sinabi mo. Gusto mong kunin ang custody ng bata dahil ano? Asawa mo ako, at ina ako ng batang nasa sinapupunan ko. Naiintindihan naman kita na galit ka sakin. Pero bakit sobra ka naman? Puno ng sama ng loob na sabi ni Eliana kay Marco. Para sa kapakanan ng bata ang inisip ko, Eliana. Wala akong balak na patagilan ang setup natin bilang mag-asawa. Pagkapanganak mo gusto ko maghiwalay na tayo. Mahal ko si Natasha, Eliana, sabi pa ni Marco na lalong nagpadurog at nagpalungkot kay Eliana. Bakit hindi mo subukan na mahalin ako? Malay mo di ba na magawa mo akong mahalin, sabi ni Eliana. Hindi kita mahal, malamig na sabi ni Marco na hindi man pinag-isipan ng mabuti. Don't make this hard for us. Gusto ko na lumaki ang anak ko na may buo na pamilya. Matigas pa rin itong sabi na hindi inisip ang mararamdaman ni Eliana. Anak ko namin din ito kuya, puno ng hinanakit niyang bulong. Napahinto si Marco dahil sa sinabi ng kapatid. Pinanood niya kung paano umagos ang masaganang luha mula sa mga mata nito. Parang bumibigat din ang dibdib niya sa nakikitang ekspresyon nito. Ngunit pinatigas pa din niya ang puso kahit may agam-agam siyang nararamdaman. Natapos ang hapunan nila nang hindi na nag-usap. Hindi na din tinangka na pag-usapan ang tungkol sa bagay na leon. Iniwasan na din ni Eliana ang lalaki kahit lapit ito ng lapit sa kanya. Lunes ng araw na iyon nang mag-aya si Eliana sa kabigan na si Beatrice na samahan siyang magpa-check up. Hindi na din siya nag-abala na magpaalam kay Marco dahil wala naman itong pakialam sa kanila ng anak. May kilala akong upline, Eliana. Sa kanya ka na lang magpatingin at isa pa mabait yun, sabi ng kaibigan niyang si Beatrice. Nakasakay sila ngayon sa sasakyan ni Beatrice at patungo sila sa hospital. Simula kaninang umaga ay hindi na maganda ang pakiramdam ni Eliana. Napadalas kasi ang pagsakit at pagsikip ng puso niya. Palagi din siyang kinakapos sa paghinga. Eliana, okay ka lang ba? Bakit namumutla ka? Pag-aalalang tanong ni Beatrice sa kaibigan dahil napansin nito ang pamumutla ng kaibigan. Ayos lang ako, medyo nahihirapan lang akong huminga, sabi ni Eliana. Nakapagpa-check up ka na ba? Ilang araw mo na ba na nararamdaman iyan? Bakit hindi ko agad sinabi sa akin? Diretso tayo sa hospital ko. Ako na ang titingin sa iyo, sabi ni Beatrice. Ilang buwan na rin, pero nagiging maayos din naman ako. Maaring pagod at stress lang ako sa buhay, pinaramdam niya sa kaibigan na ayos lang siya. Kahit hindi naman talaga dahil nahihirapan pa din siyang huminga. Kinakapos siya sa paghinga na para bang tinatakpan ang bibig at ilong niya. Hindi niya pinahalata sa kaibigan na hindi pa rin maayos ang paghinga niya. Sapat na mag-alala ito ng isang beses. Sinungaling, doktor ako Eliana at huwag mo namang kalimutan. Doktor ako sa puso. Alam kong nahihirapan ka pa din huminga, sabi ni Beatrice. Okay lang talaga ako, pagpapagaan niya sa loob ng kaibigan. Ngunit hindi talaga maawat si Beatrice. Iniliko nito ang sasakyan patungo sa hospital na pagmamay-ari ng kaibigan. Mabilis pa ang lakad nila papasok ng hospital. Kahit may iba pang pasyente ay ipinauna siya nito. Make a way please. May uunahin lang ako urgent, sabi ni Beatrice sa mga nurse.
Si Beatrice ay isang sikat na doktor sa puso. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng kaibigan. Pinahiga na siya hospital bed at sinimulan na nito ang mga test sa kanya. Naghintay lamang siya ng 2 oras at hindi na may pinta ang mukha ng kaibigan na humarap sa kanya. Eliana, we need to talk. Kailangan mo na ipalaglag ang bata na ipinagbubuntis mo, diretso na sabi ni Beatrice sa kaibigan. Para siyang nabingi sa sinabi nito. Para ring huminto ang mundo niya at dahan-dahan na nanggitag ang mga tuhod. Ano ba ang sinasabi mo? Alam mo na hindi magandang biro yung sinasabi mo sakin. Aniya at tumawa pa siya ng pilit sa kaibigan. May butas ang puso mo, Eliana. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Malala na ang kondisyon ng puso mo. Hindi ka pwede na manganak dahil pwede mo ito ikamete. Eliana naman, dapat ang ganitong bagay ay sinasabi mo sa akin. Humahagulgol si Beatrice ng iyak sa harapan ni Eliana habang siya naman ay nakatulala. Napangiti siya ng mapait na maalala ang sakit na ipinagdasal niya na huwag siyang mabigyan. Namana pa din pala niya ang sakit ng yumaong ina. Gaano ba kalaki ang tayensa na makakasurvive ako at hayaan na mabuhay ang anak ko? Tanong ni Eliana sa kaibigan. 50-50 yung chances mo na maaari na huminto ang tibok ng puso mo sa panganganak. Pati sa CS hindi talaga pwede, sagot nito. Pero gusto ko na isilang ang anak ko, malungkot na sambit niya sa kaibigan.